Malawakan Trending TV. Magandang araw mga ka-trending, maraming salamat sa inyong suporta. Please like, comment, share, and subscribe. Thank you! 731 hanggang 735. Inilagay ni Yvonne ang kanyang kamay sa pisngi matapos siyang sampelan ni Donahue. Nakaramdam siya ng saktan at galit, at iiyak na siya. How dare you touch me? Daryl will never magpatawad sa'yo. Hisampal. Sinampal ulit siya ni Donahue. Huwag banggitin ang kanyang pangalan. Itinaas ni Donahue ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay pula. Pagkatapos, inutusan niya ang mga tagapaglingkod. I lock siya para sa ngayon. Till torture her completely tonight. Kapag natapos ko na siya, ibabalik ko siya kay Daryl. Opo. Agad siyang sinagot ng mga tagapaglingkod bago sila maglakad papunta kay Yvonne. Nanginginig ang katawan ni Yvonne, mapatla ang mukha habang nakatitig kay Donahue. Hindi katao, ikaw ay isang halimaw. Na isip niya na magiging mas mahusay ang mga bagay para sa kanya kung may makilala siya mula sa World Universe. Hindi niya inaasahan na makakaharap ang isang masamang halimaw. Chancellor. Isang ministro ang tumayo, yumuko kay Donahue at sinabi, Chancellor, mangyaring mag-isip ng matalino. Ang babaeng ito ang prinsesa ng bagong daigdig. Kung pinahirapan at pinatay mo siya, natatakot akong maapektuhan nito ang relasyon sa pagitan ng aming dalawang kontinente. Ang ilan sa karamihan ng tao ay bilang pagsang-ayon sa mga mata ni Donahue scarily habang siya ay malamig na tumingin sa ministro. Gusto mo bang mamatay? Kailangan ba kita makagambala sa gusto kong gawin? Bang! Isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Donahue at pinalibutan ang buong aerial na bang. Nanginginig ang katawan ng ministro nang maramdaman niya ang malakas na aura ni Donahue. Lumuhad siya sa lupa. Patuloy siyang nanginginig habang sinabi niya, Chancellor, mangyaring huwag kang magalit. I would never do that. Natakot din ang mga panauhin, walang nang ahas na sabihin. Si Donahue ay ang Chancellor, kailangan lamang niyang sagutin ng isang tao. Ang lahat ng mga panauhin ay higit sa lahat elite at maimpluwensyang mga tao, ngunit wala sila. Kabanata 732. Si Donahue ay nanatili doon ng higit sa isang taon. Siya at si Lindsay ay matandang kakilala. Ngumiti si Lindsay at sinabi, Chancellor, si Princess Yvonne ay prinsesa pa rin mula sa New World kahit na siya ay iginawad sa kanya kamakailan. Kung hindi mo siya tratuhin ng mabuti, hindi ba iyon isang insulto sa kanila? Nais mong patayin ang lalaking iyon, Daryl, di ba? Maaari kitang tulungan sa ganyan, at hindi nito mapapahamak ang ating relasyon sa bagong daigdig. Sabihin mo sa akin. Nagningning ang mukha ni Donahue. Lumapit sa kanya si Lindsay at marahang sinabi, natutunan ko lang ang mind control charm, at magagamit ko iyon upang sundin ang prinsesa sa aking mga utos. Hindi mahalaga ang distansya, gagawin niya ang tulad ko. Ang kanyang tinig ay napakalambot na kay Donahue lang ang makakaya. Dinggin sila nagpatuloy sa pagsasalita si Lindsay. Ipadala siya sa akin, at hayaan mong itakda ko sa kanya ang champ. Masiyahan ka sa kanyang kumpanya ng ilang sandali bago mo siya ibalik sa Daryl kahit na libo-libo ang layo ko. Mapapatay ko pa rin siya kay Daryl. Sundin niya ang utos ko. Ngumiti si Lindsay. Mukhang kaakit-akit at kaakit-akit. Tulad ng para sa mga hindi nakakakilala sa kanya, tiyak na maaakit sila sa kanya. Gayunpaman, ang mga nakakaalam na ang kanyang ngiti ay mapanganib. Mahusay. Magaling yan. Si Donahue ay natuwa. Hindi niya maitago ang kaba sa kanyang puso. Magandang ideya ito, gawin natin ito sa iyong paraan. Nag-aalala si Donahue. Kahit na nilabag niya si Yvonne, masisira lang nito si Daryl, hindi ito papatayin. May malakas na kapangyarihan si Daryl kahit na may skybreak ang axe, baka hindi si Donahue magagawang talunin siya. Sa mind control charm ni Lindsay kay Yvonne, tiyak na mamamatay si Daryl. Hindi niya aasahan na ang babaeng mahal niya ay na pumatay sa kanya. Habang iniisip niya iyon, masaya si Donahue na hindi may larawan. Ang mukha ni Lindsay ay nagpakita ng kaunting ngiti na naglakad siya diretso kay Yvonne. Yaw sa sandaling iyon si Yvonne ay nakaramdam ng kakaibang takot. Tumingin siya kay Lindsay at sinabi, ano ang gusto mo sa akin? Hindi narinig ni Yvonne ang pag-uusap ni Donahue at Lindsay, ngunit alam niya na napag-usapan nila ang isang pag-atake o Daryl, hindi ko hahayaang mapunta sila sa kanila, kahit na mamatay ako. Bang! Biglang itinaas ni Lindsay ang banayad niyang mga kamay at sinuntok ang katawan ni Yvonne.
Si Yvonne ay walang pagkakataong mag-react. Ang kanyang paningin ay naging itim, at agad na nagwika. Chancellor, itatakda ko sa kanya ang mind control charm ngayong gabi. Ibabalik ko siya sa iyo bukas-bukas ng umaga. Malawak na ngumiti si Lindsay, mukhang tiwala siya. Ngumiti si Donahue habang hinihimok. Sa parehong oras, nakatuon ang pansin ni Donahue kay Yvonne. Bukod sa kanyang paghihiganti laban kay Derry, naiinggit din siya sa lalaki si Darty Hart ay pinalad sa pag-ibig ang bawat isa sa kanyang mga kababaihan ay mas maganda kaysa sa iba ang kanyang asawa, si Lily, ay ang tanyag na diyosa ng Donghai City. Si Yvonne ay walang mas mababa sa talk, matapos mong maitakda ang mind control charm kay Yvonne ngayong gabi, ibalik mo siya sa akin kaagad pagkatapos nito. Malamig na ngumiti si Donahue. I wanna enjoy her before. Ibalik mo siya kay Demi. Huwag mag-alala, Chancellor. Ngumiti si Lindsay at sinabi, sa mind control charm, susundin ako ni Miss Young nang walang pasubali, hahayaan ko siyang paglangkuran ka. Chancellor maayos. Mabuti. Tumawa sandali si Donahue habang tumatango at pagkatapos ay winagayway ang mga kamay sa mga panauhin. Sige lahat, maayos ang lahat ngayon. Mag-enjoy kayo ngayong gabi. Mag-inuman tayo, agad na sumagot ang lahat ng kanyang mga panauhing magalang. Kasabay nito, inutusan ni Lindsay ang dalawang alagad na dalhin si Yvonne palayo. Kabanata 933. Si Donahue at ang kanyang mga panauhin ay nagpapatuloy sa pag-inom ng isang tao habang lumalakad sa tor. Chancellor. Ang taong nagsusuot ng formal na kasuotan sa ministro, siya ang pangkalahatang gwardya na si General Simon Clive. Si Simon Clive ay isang level 2 Master Emperor. Bilang general, siya ang namamahala sa seguridad ng palasyo, at siya rin ay Soriko na hinahangaan ng Emperor ng Westrington kapag nandoon na siya, magalang na sinabi ni Simon kay Donahue. Binabati kita Chancellor, binabati kita sa inyong pagsasama. Ngumiti si Donahue. General Clive, mangyaring tamasahin ang mga inumin. Chancellor, maliban sa pag-alok ng aking pagbati sa inyong pagsasama, narito ako upang talakayin ang isa pang bagay na ngumiti si Simon bago niya ito pinagpatuloy na seryoso. Inatasan ka ng kamahalan na sirain ang libu-libong Wonder Sekta kapag natapos na ang iyong seremonya sa kasal. Wasakin ng isang sekta. Natigilan si Donahue. Kumunat ang kanyang mga mata dahil nasakop ng emperador ng Westrington ang buong Westrington, inutusan niya ang lahat ng mga sekta sa kontinente na sumuko sa pagkahari ng walang kondisyon. Ang 5 sektang lason at ilang iba pang mga sekta ay masigasig na nakikipagtulungan sa utos na iyon. Gayunpaman, ilang iba pa ang nanatiling matigas ang ulo. Ang libu-libong Wonder Sect ay isa sa mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit nais ng Westrington Emperor na Donahue na mamuno sa hukbo upang sirain sila. Kinaumagahan tumanggo si Donahue at sumagot ng malalim na boses, mabuti na. Nakuha ko ito, nagalit si Donahue. Plano niyang tangkilikin ang kagandahan ni Yvonne. Kinaumagahan nang ibalik sa kanya ni Lindsay ang babae. Gayunpaman, iniutos sa kanya ng Emperor na sirain ang sekta, isang bomber. Si Donahue ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan, hindi niya alam kung ano ang sasabihin, hindi tulad ng pagsuway niya sa utos ng Emperor. Pass a message for Lindsay. Kapag tapos na siya sa princess, hindi na niya kailangang ibalik sa akin. Shared lang siya kay Daryl. Nagdilim ang mukha ni Donahue nang ipinasa niya ang kanyang order sa kanyang mga tagasunod. Hindi niya kailangang magmadali upang masiyahan kay Yvonne. Maaari niyang patayin muna si Daryl, at pagkatapos ay babalik siya sa panig ni Donahue. Nasasarapan siya sa kanyang kagandahan noon, opo, Chancellor. Sumagot ang sumusunod at mabilis na umalis say. Huminga ng malalim si Donahue habang nakatingin sa langit sa itaas. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. Daryl, dapat kang nasiyahan na mamatay sa kamay ng babaeng mahal mo, samantala, sa isang maliit na lungsod, ilang milya ang layo mula sa pangunahing altar ng incandescent na sekta sa New World. Ito ay hindi isang malaking lungsod, gayunpaman, mayroon itong iba't ibang mga tindahan at restaurant, ang lahat ay magagamit sa isang silid sa isang inn. Galit na galit si Lanvan habang nakaupo sa gilid. Isang lalaki ang tumabi sa kanya. Ang lalaki ay tumingin sa mga 20 taong gulang, at siya ay nakasuot ng isang mahabang itim na balabal. Siya ay may malaking mata na may makapal na mga mata. Mukhang matalino siya. Siya si Yael Walford, isang alagad mula sa Spiritual Invisible Sekta. Napakalakas niya at mayroon siyang mga karanasan sa pagpatay.
Siya ay isa sa nangungunang mga alagad ng flight ng sekta. Nagulat pa rin ang mundo nang sirain ni Daryl at ng kanyang mga kapatid ang incandescent sect. Ang Spiritual Invisible Sekta ay nagpadala kay Darren at iba pang nangungunang mga mamamatay tao upang suportahan si Lanvin. Mas maaga sa katotohanan na sinira ni Daryl at ng kanyang mga kapatid ang incandescent sect ay ikinagulat ng mundo. Kaya, ang espiritual na hindi makita na sekta ay may cert na Yol at iba pang nangungunang mga mamamatay tao upang suportahan si Lanvin. Ngumiti si Senior Sister Yul kay Lanvin habang sinusubukan siyang aliwin siya. Huwag kang mag-alala, si Daryl lamang ito. Kahit na siya ay sapat na makapangyarihan upang sirain ang incandescent sect, hindi niya maipagtanggol ang sarili laban sa pagpatay sa Spiritual Invisible Sect. Tangka. Kabanata 934. Habang nagsasalita siya, kinaandado ni Yol si Lanvin nang may paghanga na gustuhan ni Yol si Larvin ng higit sa 3 taon. Nang siya ay unang sumali sa Spiritual Invisible Sect 3 taon na ang nakalilipas, siya ay naakit kay Lanvin sa unang tingin. Sa puso ni Yol, si Lanvin ay hindi lamang maganda, kaakit-akit at kaakit-akit din. Minsan, managinip din siya sa kanya site na pabuntong hininga si Lanvin at naiinip na sabi. Kung napakadaling patayin si Daryl, hindi ako hihingi ng suporta mula sa punong tanggapan. Pagkatapos, lumakad si Lily patungo sa kanila gamit ang isang tiko. Napatingin si Lanvin kay Lily, nakakita siya ng outlet upang palabasin ang ilang stress. Hoy pangit, tinanong lang kita na gumawa ng tsaa, ngunit napakabagal mo. Ang bagal. Hindi ko nga alam kung ano pang magagawa mo mula nang dumating si Yols. Itinuring ni Lanvin si Lily tulad ng isang lingkod at inutusan siya sa paligid. Naisip ni Lanvin na walang silbi at pangit si Lily, isang pasanin na dalhin siya sa misyon. Mukhang nandoon lang siya upang maghain ng tsaa at tubig. Sa kabila nito, hindi pa rin nakontento si Lanvin nang tignan niya si Lily. Palagi niyang pipiliin ang kanyang mga kahinaan. Hindi nagsalita si Lily, binuhusan niya ng tahimik ang tsaa. Labis siyang kinakabahan, at hindi sinasadyang nabasbasan niya ng tsaa mawala. Pangit. Kinawayan ni Yol ang kamay niya nang naiinis, hindi man lang siya tumingin kay Lily. Walang ingat at walang silbi, hindi mo may buhos ng maayos. Umalis ka na ngayon, huwag mong abalahin ang pakikipag-usap ko sa aking senior sister. Ang isang mangingibig ay palaging sumasang-ayon sa pinili ng kanyang kasuyo. Alam ni Yol na inis si Lanvin kay Lily, at ayaw niya rin kay Lily. Sagot ni Lily na payat at mabilis na lumabas ng silid. Paglabas niya palabas ng silid, sinabi ni Lanvin, nakakainis na makita ang pangit na babaeng iyon. Ang dahilan na hindi tumakbo ng maayos ang aming misyon ay marahil ay dahil sa malas na dinala niya sa atin. Bakit siya tinanggap ng sect master bilang isang alagad? Ano ang kabutihan niya? At ang sect master ay naipasa ang napakaraming mga kasanayan at kaalaman din sa pangit na babaeng yon. Mabilis na tumango si Yol bilang pagsang-ayon. Tama. Dahil nabigo ka sa tuwing nakikita mo siya, bakit hindi namin itapon ang pangit na babaeng iyon? Dump her. Kumunat ang noo ni Lanvin. Paano natin ito magagawa? Ngumiti si Vol at ibinaba ang kanyang tinig nang sinabi niya, mayroong isang malaking bundok ilang dosenang milya ang layo mula dito, ang Italianong Wind Mountain ng Incandescent Sect. Ang isang pangkat ng mga tulisan ay sinakop ang bundok at nabuo nila ang Black Wind Sect. Ang kanilang sekta, ang mga pinuno ay nasa at lahat sila ay masasamang tao. Nagawa nila ang lahat ng uri ng mga krimen. Walang sino man ang maglakas loob na umakyat sa bundok o pumasok sa teritoryo ng sekta. Ang mga mata ni Yol ay nagpakita ng malaswang hangarin tulad ng sinabi niya. Pag-akitin natin ang pangit na babaeng iyon sa isang lugar malapit sa Blackwind Sect. Napaka-inutil niya, hindi siya makakabalik ng ligtas kapag nandyan na siya. Kapag bumalik tayo sa Spiritual Invisible Sekta, ipaalam namin sa guro na ginawa ng babae hindi sundin ang aming mga tagubilin at nagmisyon ng mag-isa. Hindi kami masisisi ni Master para doon. Natuwa si Lanvin. Tumanggo siya kay Yol at pinuri siya. Magandang trabaho, Yol, sa pag-iisip ng gayong plano. Labis na kinilig si Lanvin. Sa wakas, tuluyan na niyang natanggal ang paa ng iyon nang marinig ang mga papuri. Malawak na ngumiti si Yol. Sinubukan ulit ni He na mapabilib siya, aking karangalan na mapagan ang iyong pagkabigo. Senior sister, ayaw ni Lanvin na magsalita pa ng kalokohan. Kumaway siya ng mga kamay upang senadoryasan si Yol na huwag nang pag-usapan pa ito. Pagkatapos, sumigaw si Lanvin sa pintuan, hoy pangit. Pumasok ka dito.
May isip lang ni Lily ang tungkol kay Daryl nang marinig niya na sinira niya ang sekta ng Incandescent, naramdaman niya na sobrang naantig siya. Alam niyang ginawa niya ito para sa kanya. Mula pa ng pagkasira ng Incandescent sect, wala pang balita si Lily tungkol kay Daryl. Ang mga alagad ng Elysium Gate ay nagselyado sa paligid ng Mount Mingwang, walang sino mang maaaring umakyat sa bundok. Iyon ang dahilan kung bakit sumunod si Lily pagkatapos kay Lanvin sa maliit na lungsod, nais niyang maghintay para sa Daryl na bumaba mula sa bundok. Kabanata 935. Hoy pangit, tumingin si Lanvin kay Lily at malamig na sinabi. May isang bundok na 40 milya sa hilaga. Tinawag itong Blackwind Mountain. Maaari kang pumunta doon upang maghanap ng balita tungkol kay Daryl. Ang bundok sa Roarth. Natigilan si Lily, hindi niya ito naintindihan. Senior sister, hindi ba si Daryl sa Incandescent sect pangunahing altar sa Mount Mingwang Bank? Mukhang galit na galit si Lanvin. Hinampas niya ang kanyang kamay sa mesa at sinaway, bakit ang dami mong mga katanungan? Nakatanggap lang ako ng balita tungkol doon. Ayokong pumunta. Kung gayon, bumalik ka agad sa sekta. Huwag kailanman asahan na di isasama ka sa iba pang misyon sa hinaharap. Mukharing mayabang si Yol habang sinabi niya, sobrang kalokohan. Kailangan mo lang ipatupad ang order. Hindi mo maaaring at hindi dapat magtanong tungkol dito, maunawaan. Napakahusay na maunawaan. Mahinahong bamantong hininga si Lily. Pagkatapos, siya ay lumingon at umalis sa silid at tumungo sa direksyon ng Blackwind sect. Samantala, sa bundok Mingwang. Ang Elysium Gate ay sinakop ang bundok paminsan-minsan, ang tawa ay umualingaw-ngaw mula sa isang magandang silid tulugan sa likod ng Grand Brightness Main Hall. Hawak ni Debra ang isang mabalahibong lila na alagang hayop habang nakaupo siya sa kama. Ang alaga ay sumubo sa ulo ng isang leon at mukhang kaibig-ibig ito. Nakaupo si Jules sa gilid, nasasabik siya noong naglaro siya sa alaga na iyon. Ito ay ang maliit na Rocky ni Derry. Ang maliit na Rocky ni Daryl ay napusa pagkatapos na umalis sina Sloan at Yvette noong nakaraang araw. Ang maliit na Rocky ay hindi katulad ng ina nito. Ito ay lila, at ang katawan nito ay may mga pilikmata ng kuryente na bumuo ng ilang mga sizzling sword. Gayunpaman, ang maliit na Rocky ay nakastol pa rin, kaya't ang kasalukuyang hindi malakas, napaka-adorable niya. Pinalakpak ni Joel ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay kamukha ng crescent moon nang ngumiti siya. Ang mga mata ng maliit na Rocky ay itim at bilog. Mula sa enchanted sense nito, tumawag ito kay Adrian ng kaibig-ibig. Mama. Namula si Debra, pumalakpak si Jul at tumawa sa sinabi nito. Sister Debra, tumatawag ito sa iyo mama. Binaling ng maliit na Rocky ang ulo nito at sinigawan si Jul, mama. Ikaw si Jul ay may kakaibang ekspresyon sa mukha habang hinihimas ang labi at sinabing, bakit mo rin ako tinatawag na mama? Tumawa si Daryl. Tatawagan ng maliit na kapwa ang lahat ng magagandang kababaihan bilang ina nito. Gayunpaman, may kapaitan sa kanyang pagtawa. Sinabi sa kanya ni Avel na si Yvonne ay nagpunta sa Westrington upang magpakasal kay Donahue. Siya ay nababagabag at nakaramdam ng labis na kakilekilabot. Nararamdaman ni Daryl na parang nabaliw. Nais niyang magtungo agad sa Westrington, gayunpaman, alam niya na hindi niya dapat madaliin ang mga bagay. Kailangan niyang talakayin ito kina Chester at Dex nang bumalik sila. Ang kanyang mga kapatid na lalaki ay sumunod kay Mateo matapos nilang sirain ang maliwanag na sekta noong isang araw. Hindi pa sila nakabalik. Inisip ni Daryl ang tungkol kay Yvonne, bawat minuto na ginugol niya sa paghihintay ay parang pagpapahirap. Hindi na siya makapaghintay, bigla, may narinig silang mga yabag. Isang alagad ng Elysium Gate ay tumayo sa labas ng pintuan ng masunurin at marahang sinabi, si Brother Daryl. 2 embahador mula sa West Anglo naman at isang ginang ay narito. Gusto kanilang makita tungkol sa ilang mga bagay. Mga embahador mula sa Westrington. Ang mga tao ni Donghyo. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.